Magandang umaga po mga kababayan. Kumusta po kayo? Once again, ako si The Wonder sa Philippines. Salamat po sa inyong panonood. Ngayon po, ang ating breaking news, Senador Marcoleta ay may pasabog agad dito sa mga nakawan sa gobyerno. Mga kababayan, nag-umpisa na po ang trabaho ni Congressman tuloy, Senador Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Magugulat kayo kasi aalugin at yayariin ni Senador Marcoleta ang mga buhaya, lalong-lalo na po dito sa flood control na kinain ng mga magnanakaw. Napakarami mga kababayan. Isipin nyo, allegedly, usap-usapan po mga kababayan na mga contractors na mga project ng gobyerno, merong mga congressman na tinatawag na contractors. Sila na ang may project, sila pa ang contractor. Nako po mga kababayan. At dito mga kababayan, masasama ang DNR dito sa usapin na pinag-usapan nila Marcoleta. Kasi nga, grabe po ang nangyari dito sa Palawan po. Yung mga nagtayo ng illegal structure. Kaya ngayon, pakinggan po natin si Senador Marcoleta na kanyang tinayuan itong pag-uusap na ito sa Blue Ribbon Committee na pinag-uusapan na po ang mga nakawan ng bilyon-bilyon na pera ng taong bayan. Kaya bago po natin bigyan ng reaksyon, panoorin muna natin ito mga kababayan. Nakakagulat ito Natatakot na po ang mga buhaya kay Senador Marcoleta. Ito na po. Even powerful individuals or businesses can place private interests above public safety, ecological balance, and the rule of law. How is strong, Mr. President, Your Honor? It does not matter kung sino po yan. Kailangan po natin ng strict enforcement of the law. Kaya ako po tinatanong, gaano po kalakas ang gusto ninyo? Sapagkat maaari po nating pagtalunan gaano mang kalakas ito. Dahil sa, ang marami po ay nagbigay ng malalakas na signal na o kaya malalakas na mensahe at nabingi na po siguro ang mga dapat makarinig nito. Kung kinakailang alugin natin, hindi lang naman messaging, siguro action po, Mr. President, Your Honor. Para sa ganon ay yung mga nabibingi po na hindi na makarinig, pag inalug mo naman siguro, baka mas lalo pong malakas ang message natin may bibigay. Ayan mga kababayan, nako po, ito na, si Senador Marcoleta. Yayariin na ang mga magnanakaw sa gobyernong ito. Na nakita nyo naman itong nagdaang mga bagyo, halos lumubog ang buong Pilipinas. Lalong-lalo na po ang Metro Manila na binaha ng binaha na halos lampas tao ang taas ng bahang ito. Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna. Grabe. Tapos walang makitang mga project ng DPWH, ng flood control, na merong budget na bilyon-bilyon. Isipin nyo mga kababayan, 800 billion na budget ni isang flood control. Wala pong natapos. Binulsa lang ng mga buhayang ito, na mga hinayupak na ito, na mga animal, na mga magnanakaw. Kaya tama lang na nandyan si Senador Marcoleta, nagugulpi sa inyo. Mga kupal kayong mga magnanakaw kayo. Kinain nyo ng kinain, binuraot nyo ang pera ng taong bayan. Kaya nagkandaletse-letse
ang Pilipinas. Kayo dapat ang makulong. Tignan nyo, turo ko na yung turo kay Sara Duterte na magnanakaw. Kayo naman pala ang magnanakaw. O mga kababayan, ano masasabi nyo sa mga, ang sarap murahin ng mga ito. Ang sarap pagsasampalin ang mga mukha ng mga magnanakaw na ito. Tapos sasabihin nyo, hindi qualified si Senador Marcoleta. Antayin nyo. Gugulpihin kayo ng gugulpihin. Kayo mga kupal na magnanakaw kayo. Nanggigigil si The Wonders. Mga kababayan. Tapos kung makabitak-bitak kayo ng mga kalsada, ang kukupal nyo. Sinisira nyo ang mga maayos. Yung mga sira, hindi nyo inaayos. Di ba mga kababayan? Bako-bako mga kalsada. Para mga mukha nilang bako-bako. Tinitibag ang mga maayos. Pero yung mga sira-sira, hindi inaayos. Ni tubo, ni linya ng pipeline, ng mga tubig, wala kang makita. Ang sarap nyong ipahila sa isang kalabaw na naglilihi. Mga kababayan, ano? Ang sarap ipahila sa mga kabayo na bagong tuli. Mga kababayan, ano? 'Di ba? Tumawa naman kayo kasi nakakagigil eh. Mr. President, at this juncture, the good gentleman, Senator Erwin Tulfo, is also seeking the floor to deliver his privileged speech. May I move that he be recognized, Mr. President? Senator Erwin Tulfo is recognized to deliver his privileged speech. Thank you, Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues of this august chamber, today I rise and take the floor on matters of personal and collective privilege concerning a growing and deeply troubling issue in one of the most environmentally rich and biodiverse provinces of our country. Monday.com's AI blocks are a total game changer. Ayan mga kababayan, Senador Erwin Tulfo, nauna nang magsalita sa Blue Ribbon Committee. Antayin nyo po mga kababayan, mamaya itong si Senador Tulfo, puro bunganga lang ito. Mga kababayan, kung ikumpara natin kay Senador Marcoleta, parang dragon ito. Kahit sino babanggain nito. Si Senador Marcoleta. Kaya si Senador Marcoleta, sinasabi niya, anong gusto mong lakas? Huwag lang puro salita. Kasi parang ganun eh. Ayaw ni Senador Marcoleta ng puro salita lang Erwin Tulfo. Mamaya puro ka bunganga dyan. Wala kang aksyon. Kaya si Senador Marcoleta napatanong, anong gusto mong lakas? Lakas-lakasan lang? Hindi pwede yun. Sabi ni Senador Marcoleta. Gusto ni Senador Marcoleta, action, hindi bunganga. Di ba mga kababayan? Senadora Erwin Tulfo, wag puro bunganga. Gayahin mo si Senador Marcoleta. Action ang dapat, hindi bunganga ang pinapairal. Kaya buti na lang si Senador Marcoleta ang committee chairman dito. Kasi pag hindi, puro bunganga at mga pasikat na naman ang maririnig natin. Walang makukulong, walang maiimbestigahan, puro marketing ang ginagawa ng mga ito. Kaya mga kababayan, matindi itong banat ni Senador Marcoleta dito. Kaya mag-antay kayo mga kababayan kasi talagang hindi sasantuhin ni Senador Marcoleta ang mga buhayang ito, mga kababayan. Kaya ituloy pa natin ang kanilang pag-uusap dito sa Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Caro Dante Marcoleta. Nakakagulat ang kanyang pasabog mga kababayan. Yuyugyugin ang mga ulo ng mga magnanakaw na ito.
In the highly urbanized city of Puerto Princesa, I have received reports and personally witnessed how waterways such as rivers, creeks, and canals there have been diverted, piped over, or outright buried beneath roads and commercial properties. The consequences are already visible. Urban flooding and severe siltation of surrounding coastal and marine ecosystems. On July 19, 2025, Mr. President, Tropical Depression Christine forced the evacuation of 6,375 residents across 31 barangays in Puerto Princesa City due to massive flooding, underscoring the growing intensity of inundation in the city. And last February 10, 2025, heavy rainfall from an intertropical convergence zone, shearline and low-pressure area submerged 11 barangays of the city to chest or waist-deep flooding, paralyzing infrastructure. O kita nyo mga kababayan, dating hindi binabaha, dating hindi nakikitaan ng mga ganitong mga kalamidad ang Puerto Princesa, Palawan, na talagang isa sa mga pinakamagagandang tourist spot ng Pilipinas. Ngayon, nakikita nyo, nalubog sa baha ang paraisong ito. Nakikita nyo po ang dulot ng pagnanakaw ng mga buhayang ito na nasa gobyerno, lalong-lalo na sa DPWH na ito, na walang makitang project. Talagang binulsa lang. Si BBM na po ang nagsabi nung kanyang SONA na talagang mahiya naman kayo. Binaha ang Pilipinas. Palakpakan tayo. Palakpakan. Nagpalakpakan yung mga nasa harapan niyang mga buhaya. Mga kababayan, kita nyo, Palawan, the most visited in the country and in the whole world, na anong nangyari? Kinain at nilubog ng baha sa kagagawan ng mga magnanakaw na ito sa gobyerno. Mahiya naman kayo. Palakpakan ng mga buhaya, mga kababayan. Nakakagigil. Nang gigil ako noon sa SONA na yon. Nagpalakpakan ng mga buhaya. Pakitang tao. Kayo rin naman ang mga magnanakaw. Kaya dito, kinakatakutan na si Senador Marcoleta, mga kababayan. Nag-uumpisa na ang kalbaryo ng mga magnanakaw sa gobyerno ngayon. And requiring over 1,000 truck trips to haul floodwaters. These events demonstrate the critical importance of upholding legal safeguards against encroachment in vulnerable zones. Article 51 of Presidential Decree number 1067, or the Water Code of the Philippines, expressly provides that the banks of rivers and streams and shores of the seas and lakes throughout the entire length and within a zone of 3 meters in urban areas, 20 meters in agricultural areas, and 40 meters in forested areas along their margins are subject to the easement of public use in the interest of recreation, navigation, floatage, fishing, and salvage. No person shall be allowed to stay in this zone longer than what is necessary for recreation, navigation, floatage, fishing, or salvage, or to build structures of any kind. Additionally, the unauthorized obstruction of a river or waterway or occupancy of a river bank or seashore without permission is punishable under Article 91 of the Water Code of the Philippines. Mr. President, the continued presence of illegal structures is not only a blatant violation of our environmental laws, it is also an affront to environmental integrity and a ticking time bomb for the safety and welfare of communities downstream. Mga kababayan, nako po, dito na po makikita ang mga illegal na mga structure dito sa mga water banks natin, mga
magagandang mga tourist spot, tinatayuan na mga building po malalapit sa ilog. Ultimo ilog, nilagyan na po ng building, mga kababayan. Kaya yung daloy ng mga ilog, barado. Kasi nga po, walang strict na pulisiya ang ating gobyerno, lalong-lalo na po ang DNR. Na minsan po mga maiimpluwensyang mga politiko ang may-ari ng mga nakatayong mga istruktura sa mga ilog na mga water banks natin. Lalong-lalo na sa Boracay. Kaya pinalinis at pinarehabilitate ni Pangulong Duterte ng 6 na buwan. Naging dugyot ito na talagang pinutakti ng mga basher na Dilawan, Pinklawan at mga bangag. Nung natapos po ang rehabilitation, naging maganda po ang resulta. Milyon-milyon ang mga tao na nagpunta doon. Dati wala nang nagpupunta kahit isa. Pero ngayon mga kababayan, bumalik na po sa dati. Kaya yari kayo ngayon kay Senador Marcoleta. Hindi kayo sasantuhin. Di ba mga kababayan? Talagang makikita nyo po ang isang Marcoleta o Senador Marcoleta, ang kanyang tapang, mga kababayan. Kaya yung mga magnanakaw dyan, kabahan na kayo. Kasi pag ito, inumpisahan na po ang investigasyon. Kayong mga allegedly na magnanakaw kayo, lalong-lalo na dito sa flood control, yari na kayo. Mga kababayan, sinasabi nila, bumaliktad na daw si Senador Marcoleta. I don't think so. Kasi kay Senador Marcoleta, trabaho lang, walang personalan. Naging naging supporter na daw ng mga bangag. Nako, hindi po. Kailanman, hindi nyo mapapabaliktad ang isang Marcoleta. Mga kababayan, nanginginig na po ang mga buhaya dito sa pag-iimbestiga dito po sa flood control. Yari na buong Pilipinas po mga kababayan. Antayin po natin ang gagawin ni Senador Marcoleta dito sa Blue Ribbon. Lalong-lalo na dito sa mga nagtayo na mga building, sa mga bangketa na mga barangay hall na may halagang milyon-milyon, 19 million na napakanipis na building sa harapan ng school. Dito po sa Maynila, pinagiba ni Yorme dahil ito'y labag sa batas na magtayo ka sa mga bangketa. Kaya mga kababayan, ano kaya ang mangyayari sa mga buhayang ito mga kababayan? Antayin po natin ang gagawin ni Senador Marcoleta dito. Eto na po mga kababayan. Panoorin po natin ang sinabi ang pagpapatuloy na ginagawang meeting dito sa mga buhayang ito, dito sa parte ng Palawan. Clear. It is the duty of the local government units, the Palawan Council for Sustainable Development, the Department of Public Works and Highways, the Department of Environment and Natural Resources, and the National Water Resource Board to ensure the protection and upkeep of water system, not just for current use, but for future generations. If we allow this, Mr. President, not only are we setting a dangerous precedent, but we are also failing in our constitutional duty to protect the environment and uphold public interests over private gain. Therefore, I strongly urge the Senate, number one, to conduct an inquiry in aid of legislation to strengthen the existing relevant environmental laws and enforcement mechanisms. Two, direct the PCSD, DNR, DPWH, and DILG to investigate and submit a full report on the unauthorized structures obstructing waterways and natural drainage systems in the region, specifically identifying
the persons responsible for building these illegal structures and public officials who are accountable for approving building permits for these illegal structures in the area. O isipin nyo mga kababayan, mga public officials din ang nag-approve. Bakit in-approve ng DNR ito? Baka mamaya ang may-ari pa, politiko. Di ba mga kababayan? Di ba? Sila din ang mga contractors, mga subcontractor. Sila na ang may project, sila pa ang may sariling contractors sa mga project na ito. Naku po mga kababayan, ano nang nangyayari sa Pilipinas? And finally, Mr. President, let this chamber send a strong message that no one, not even powerful individuals or businesses, can place private interests above public safety, ecological balance, and the rule of law. Palawan is a national treasure, Mr. President. Its rivers, springs, and creeks are not just part of its natural beauty. They are lifelines for communities, for agriculture, for ecosystems that sustain life. Let us not wait until the next flood, the next drought, or the next landslide to occur before we act, Mr. President. Thank you, Mr. President. I yield the floor. Majority Leader. Senador na yan. Yes, thank you, Mr. President. Before this representation refer the speech of the good gentleman from Davao, may I just put into the records that we support the call of Senator Erwin Tulfo to look into this, and that indeed, Mr. President, this is a very pressing issue that we need to look into. Mr. President, the gentleman from Rizal and Tarlac, Senator Marcoleta, wanted to ask some questions. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Rodante Marcoleta is again recognized. Thank you very much, Mr. President. I understand my colleague would like to entertain a few questions. By all means, Mr. President. Thank you, Mr. President, Your Honor. I congratulate my colleague for delivering this speech, Mr. President, because I think we cannot undermine the importance of Ayan mga kababayan, antayin lang po natin si Senador Marcoleta, mga kababayan. Talagang magigisa ang mga magnanakaw dito. Tandaan nyo po yan mga kababayan. Dahil itong kalidad ng isang senador na ito, dala-dala ang tunay na aral ng isang Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, kilala nyo po, pag Iglesia ni Cristo, kahit 5 duling yan, pagka nagkulang ka, pag si Senador Marcoleta, pagka nakita ka na nagnakaw kahit piso lang, kulong ka dyan, mga kababayan. Kaya antayin po natin ito, mga kababayan, itong pinakamatapang na senador na kapatid po natin. Antayin po natin ito mga kababayan na talagang sisirain ni Marcoleta ang kabuhayan ng mga magnanakaw na ito sa gobyerno. Ito na po mga kababayan. in order to protect our rivers, our springs, and creeks and other tributaries. I just wonder, Mr. President, Your Honor, if you have come across an office called RBCO. When I went to Palawan, Mr. President, I called for a meeting with the LGU, with the PCSD, DNR. Yes, I've heard of it. Unfortunately, Mr. President, they did not show up that day. RBCO stands for River Basin Control Office, Mr. President. Tama po. I believe this is
the lead government agency to implement any integrated project in regard to the management and development of river basins. We cannot complete the task of addressing problems regarding this issue, Mr. President, Your Honor, if we do not call this office. Ito po ay isang maliit na opisina naka-attach sa DNR. Ngunit ito ang hindi napapansin ng ating mga kababayan na siya ang merong mandato sa lahat ng ating mga ilog dito sa ating bansa. Ang katunayan po nito, may kinalaman ito para sa ganon ay maayos natin ang pagbaha sa ating bansa. Para magkaroon tayo ng integrated and comprehensive measures para ating ma-address ang pagbaha ng ating bansa. So ang Palawan ay isa lamang po, Mr. President, Your Honor. Kailangan po nating integrate ang lahat po ng ating gawain para maproteksyonan ang lahat ng ating mga komunidad na umaasa sa ating mga kailugan, sa lahat ng ating tributaries, at the same time protecting them for the sake of environment. Sana po, Mr. President, Your Honor, ay maisama nyo sa listahan ang napaka-importanting opisinang ito na kung tawagin ay River Basin Control Office. Noted, Mr. President. Kaya po hindi rin nag-attend sa meeting itong RDCSO because RDSO kasi po hindi lang po kasi rivers sa pinag-uusapan dito, Mr. President, kundi lahat ng waterways na nasa hindi lamang sa lungsod kundi sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya po may representante po ang Department of Environment and Natural Resources tulad po ng nasabi ng ating kasamahan na ito ay bahagi or ahensya na nasa ilalim po ng Environment and Natural Resources, Mr. President. Mr. President, Your Honor, sinabi po ninyo, let this chamber send a strong message that no one, not even powerful individuals or business, can place private interests above public safety, ecological balance, and the rule of law. How is strong, Mr. President, Your Honor? Kaya nga po, Mr. President, tama po yun. Ito pong mga nangyaring disasters, maliwanag po na may mga violations po sa buong Palawan, particular na po. Dito mga kababayan, kaya tinatanong po ni Senador Marcoleta, how strong? Diba? Kasi yung mga nakagawian ng mga ganitong mga hearing mga kababayan na pagmi-meeting nila, kunwari mag-uusap, mag-iimbestiga, pagkalipas ng ilang araw, wala namang resulta. Kaya sinasabi ni Senador Marcoleta, how strong is that? Kaya pinagpapaliwanag si Erwin Tulfo dito, hindi puro bunganga. Di ba mga kababayan, yan ang gusto ni Senador Marcoleta. O tignan nyo mga kababayan, kasi kultura kasi ng mga ito. Puro bunganga lang mga kababayan. Po sa lungsod ng Puerto Princesa ay hindi lamang po apektado ang naturang lalawigan at lungsod, kundi ang buong bansa. Ang problemang ito ay ipinarating sa aking tanggapan ng mga residente ng Puerto Princesa, and there is an urgency. Ang problema po, hindi lang po sa Palawan nangyayari ito ngayon, kundi sa iba't ibang lugar ng ating bayan. Maging sa Metro Manila, ang pagtatayo ng mga struktura sa mga ilog, dito po sa Metro Manila at iba pang bayan. Kaya nga po ang mensahe, it does not matter kung sino po yan. Kailangan po natin ng strict enforcement of the law. Kailangan pong maimbestigahan ito, Mr. President. Kailangan pong magsagawa tayo ng isang hearing para magkalinawan po tayo at may mensahe tayo at imbitahan ang mga opisyal o ahensya na namamahala patungkol dito.
Yan na mga kababayan. Naku po, yan ang gusto kong marinig. Yan ang gustong marinig ni Senador Marcoleta. Ipatawag para maimbestigahan kung makita talaga na may pagnanakaw dito. Di ba mga kababayan? Ituloy pa natin. Para maiparating natin na ang pagtatayo po ng mga istruktura, ng mga building, ang paglalagay ng mga harang sa mga waterways ay illegal at hindi natin po papayagan dahil yan po ay labag sa batas. Mr. President, ako po ay kaisa ninyo sa paglikha ng isang strong message. Kaya ako po tinatanong, gaano po kalakas ang gusto ninyo sapagkat maaari po nating pagtalunan gaano mang kalakas ito. Dahil sa ang marami po ay nagbigay ng malalakas na signal na o kaya malalakas na mensahe at nabingi na po siguro ang mga dapat makarinig nito. Kung kinakailang alugin natin, hindi lang naman messaging, siguro action po, Mr. President, Your Honor. Para sa ganon ay yung mga nabibingi po na hindi na makarinig, pag inalog mo naman siguro, baka mas lalo pong malakas ang message na ating may bibigay. Salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. O yan mga kababayan, nako po, yan ang gusto ni Senador Marcoleta, aksyon, hindi bunganga. Di ba mga kababayan? Ang kultura kasi ng mga ito puro bunganga lang mga kababayan. Sa dami ng mga korap sa gobyerno, walang nakulong. Kaya nandito si Senador Marcoleta para ikahon ang mga ito. Kaya wag niyong sasabihin na hindi qualified itong si Senador Marcoleta kasi nag-uumpisa na ang kanyang legasiya sa pagsugpo at ipakulong ang mga buhaya, lalong-lalo na ang mga congressman na sangkot sa mga anomalya ng mga project na ito na walang ginawa kundi ibulsa ang pera ng bayang ito. Kawawang Pilipinas. Di ba mga kababayan? O ngayon po, ang gusto pa ni Marcoleta, senador natin, tanggalin ang 12% VAT dito sa Meralco bill natin. Ang daming daming tumutulig sa Bakit daw kailangan tanggalin? O di ba mga kababayan? Ano masasabi nyo kay Senador Marcoleta? Abangan po natin ang mga kabanata. May makukulong, nanginginig na ang mga buhayang ito, mga nagtabaan na ang mga muka. Hindi pinatawad ang mga kalsada, mga kanal, nagbarado na. Binahayan na ng mga adik. Naka-naka may lumalabas na tao. Adik pala. Binibigyan ng 80K. Wow, sarap. 80K agad. O, di ba mga kababayan? Ano masasabi niyo po dito? Good luck, Senador Marcoleta. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Pakulong mo mga buhayang ito. Kung nagustuhan niyo po mga kababayan, isang like po at isang share at isang subscribe. At kung gusto niyo mag-join button na rin kayo sa ating community para tuloy-tuloy po ang ating paggawa ng mga content na ito. Salamat po ng marami mga kababayan. Mabuhay po.